Kumusta mga kasaliksik? Ang pamahalaan ng Pilipinas ay muling tumitingin sa estratehikong kahalagahan ng Subic Bay sa harap ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Isa sa mga sentral na hakbang ay ang posibleng conversion ng Grande at Chiquita Islands bilang military reservations na magbibigay daan sa mas matatag na presensya ng bansa sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan. Ang dalawang isla ay matatagpuan sa loob ng Subic Bay, isang dating base militar ng Estados Unidos na isinara matapos tanggihan ng Senado ng Pilipinas ang lease extension noong taong 1991. Makalipas ang isang taon, tuluyang umalis ang mga puwersang Amerikano at naging isang economic freeport zone ang lugar. Mula noon, ang Subic ay naging sentro ng komersyal na aktibidad. Ngunit ang kasalukuyang geopolitical na klima sa Timog China ay nagtutulak sa muling pagsasaalang-alang ng Subic bilang isang pangunahing lokasyon para sa modernisasyong militar. Ang plano ng pamahalaan ay hindi lamang limitado sa konversyon ng mga isla. Layunin din itong tiyakin ang seguridad ng Subic Freeport at Subic Bay International Airport sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pinalakas na base naval ng Philippine Navy. Isang mahalagang aspeto ng planong ito ay ang Grande Island na matatagpuan sa isang vantage point na may malawak na tanaw sa mga mahahalagang sea lanes sa West Philippine Sea, kabilang ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ang islang ito ay may mataas na strategic value dahil sa kakayahang magbigay ng agarang surveillance sa maritime activity ng mga dayuhang barko sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa harap ng patuloy na presensya ng mga barkong pandagat at milisya ng China sa lugar, binibigyang diin ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagpapanatili at pagtatanggol sa mga karapatang pandagat ng bansa. Kasabay nito, layunin ng Philippine Navy na muling buksan ang mga bahagi ng Subic Naval Base sa pagitan ng taong 22 at 28 upang matugunan ang lumalawak nitong fleet. Ang muling pagbuhay sa base ay bahagi ng mas malawak na plano ng Armed Forces of the Philippines para sa modernisasyon. Hindi lamang ito ukol sa pagbili ng mga bagong barko o armas, kundi pati na rin sa pagsasanay, teknolohiya at logistics support na magpapalakas sa kakayahan ng Navy na protektahan ang soberenya ng bansa. Isa sa mga pangunahing problema na kinakaharap ng Philippine Navy ay ang kakulangan sa espasyo para sa personal housing, shipberthing at iba pang infrastruktura. Ang kasalukuyang kapasidad ay hindi sapat upang suportahan ang mabilis na paglago ng fleet. Kaya't sinimulan na ang paghahanap ng mas malawak na pasilidad na dedikado sa modernong military infrastructure. Sa kasalukuyan, ginagamit na ng Philippine Navy ang bahagi ng dating Hanjin Shipyard. Ngunit lumalabas na ito ay hindi sapat sa harap ng inaasahang pagdating ng mas maraming frigates at corvettes mula sa South Korea sa mga susunod na taon. Kaugnay nito, pumasok ang Estados Unidos sa eksena upang suportahan ng logistics at storage requirements ng Navy ng Pilipinas. Inanunsyo ng US Navy na target nitong magtatag ng isang climate-controlled storage facility na may sukat na 33,000 metro kwadrado malapit sa Subic Bay o Clark Freeport Zone. Ang pasilidad na ito ay magsisilbing lugar para sa maintenance at imbakan ng mga military vehicles at equipment ng US Marine Corps, alinsunod sa isang 10 taong lease na magtatagal mula 2026 hanggang 2036. Kung maisa sa katuparan, ito ang magiging pinakamalaking prepositioning initiative sa pagitan ng Washington at Maynila simula noong taong 1992. Ang mga dokumentong inilabas ng US Navy ay nagpapakita ng intensyong magkaroon ng pasilidad na nasa loob ng 60 milya mula sa Naval Support Depot sa Subic Bay at dapat nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Subic Bay Metropolitan Authority o ng Clark Economic Freeport Zone. Ipinapakita rin ng mga dokumentong ito ang pangangailangan para sa pasilidad na may sapat na espasyo upang suportahan ang operasyon at maintenance ng mga sasakyang militar.
pati na rin ang pagtatayo ng mga maintenance shops para sa electronics, komunikasyon at iba pang sistema. Bagaman hindi direktang nabanggit ang imbakan ng mga bala, plano ng Marine Corps na magtayo ng isang high-security modular armory facility para sa mga sensitibong gamit militar. Bilang suporta sa lumalawak na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, mas pinalawak pa ng Estados Unidos ang kanilang suporta sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement EDCA na nagbigay daan sa rotational deployment ng mga puwersa at konstruksyon ng mga pasilidad sa siyam na napiling Philippine military bases. Sa mga lugar na ito, pinopondohan ng Estados Unidos ang mga proyektong makakatulong sa interoperability ng dalawang puwersa sa panahon ng joint military exercises gaya ng Balikatan. Bagaman hindi direktang saklaw ng EDCA ang Subic Bay, ang lugar ay nananatiling pangunahing sentro para sa resupply at maintenance operations ng US Navy tuwing panahon ng spring deployment. Habang lumalawak ang tensyon sa South China Sea, lalong naging kritikal ang papel ng Subic Bay hindi lamang bilang historical landmark ng American presence sa Asia, kundi bilang bahagi ng kasalukuyang estratehiya ng Pilipinas upang mapanatili ang kalayaan ng paglalayag, maprotektahan ang exclusive economic zone nito at mapalakas ang kakayahang pangdepensa sa harap ng patuloy na militarisasyon ng China sa rehiyon. Sa gitna ng patuloy na panggigipit ng China sa South China Sea, nagpapatuloy ang puspusang pagsasaayos at pagpapalakas ng depensang panghimpapawid at pandagat ng Pilipinas sa Subic Bay. Isa sa mga pangunahing inisyatibo ay ang pagtatatag ng bagong forward operating base ng Philippine Air Force sa dating lugar ng US Naval Air Station sa Subic Bay. Ayon sa mga dokumentong inilabas ng Philippine Air Force, layunin ng base na ito na maging pangunahing plataporma para sa mga reconnaissance at attack aircraft ng bansa. Magiging daan ito upang mas mapalawak ang kakayahan ng bansa sa surveillance operations, lalo na sa mga lugar malapit sa Scarborough Shoal. Ang pagkakatalaga ng bagong base ay hindi aksidente. Sinadya itong ilapit sa mga estratehikong punto sa West Philippine Sea upang maipakita ang determinasyon ng bansa sa pagtatanggol ng teritoryo. Ayon sa isang opisyal ng Air Force na tumangging pangalanan, kailangan nating ilapit ang ating mata at tenga sa mga pinagtatalunang karagatan. Ang base na ito ay hindi lamang simbolo, ito ay konkretong hakbang sa ating pambansang seguridad. Asabay ng proyektong ito sa himpapawid ay ang mas pinaigting na pagtutok sa paggamit ng Subic bilang logistics hub ng Philippine Navy. Noong taong 2022, opisyal na naaktibahan ang isang bagong naval base sa dating lokasyon ng Hanjin Heavy Industries Shipyard. Ang dating pasilidad na ngayoy pag-aari ng Cerberus Capital Management ng Estados Unidos ay naging mahalagang bahagi ng plano ng bansa sa pagpapalawak ng naval capabilities nito. Ang pag-upa ng mahigit 100 ektarya sa shipyard ay nagbigay daan upang makapag-dock ang mas malalaking barko ng hukbong dagat ng Pilipinas, isang bagay na hindi nagagawa sa karamihan ng mga civilian ports na ginamit noon. Isa sa mga proyekto na kaakibat ng modernisasyong ito ay ang konstruksyon ng isang bagong naval pier sa tulong ng pondong nagmula sa Estados Unidos sa ilalim ng foreign military financing. Ang bagong pier na may sukat na 15 metro ang lapad at 155 metro ang haba ay itatayo sa Naval Operating Base Subic, na ngayon ay tahanan ng mga pangunahing patrol vessels at frigates ng Philippine Navy. Ang proyekto ay isinasagawa sa tulong ng Subic Dry Dock Corporation, isang kumpanyang Pilipino. Inilaan ito upang dagdagan ang kapasidad ng Navy sa pagtanggap ng mas maraming barko kasabay ng pagdating ng mga bagong unit mula sa South Korea at iba ang bansang kaalyado. Ayon kay Commodore Ernesto Santos, tagapagsalita ng Philippine Navy, hindi sapat ang kasalukuyang pier facilities natin. Sa dami ng bagong barko na inaasahan darating, kailangan natin ng mas matatag na pundasyon para sa ating hukbo. Ang bagong pier ay isang konkretong tugon sa hamong ito, ngunit hindi rito nagtatapos sa mga plano.
Inilatag na rin ang mga blueprint para sa pagtatayo ng mga pasilidad para sa drone basing, missile storage, at surveillance aircraft hangars. Ayon sa Department of National Defense Planning Guidance, para sa mga taong 2020 hanggang 2025, ang mga pasilidad na ito ay kritikal sa pagsuporta sa mas malawak at mas agresibong kampanya ng surveillance at rapid response sa West Philippine Sea. Nakasaad din sa mga dokumento ang pangangailangan ng pagtatayo ng command and control centers upang mapadali ang integrasyon ng mga bagong teknolohiya sa operasyon ng Air Force. Sinabi ni Colonel Marlon Javier ng Philippine Air Force, hindi ito basta-bastang pagpapalawak lang. May layunin tayong gawing nerve center ng maritime surveillance operations ang Subic. Sa loob ng 5 taon, nais naming makitang operasyonal ang mga bagong hangars at drone facilities. Mahalagang tandaan na kahit hindi saklaw ng Enhanced Defense Cooperation Agreement EDCA ang Subic Bay, ang lugar ay patuloy na ginagamit ng parehong puwersang Pilipino at Amerikano para sa refueling, resupply at repair operations. Ang Subic Bay International Airport, na dating bahagi ng US military presence sa Pilipinas, ay sinimulang suriin bilang posibleng site ng forward operating base ng Air Force. Ang bidding documents mula sa PAF ay nagdedetalye ng plano na magtayo ng pasilidad para sa mga fighter jets, missile bunkers at malaking hangar para sa surveillance aircraft. Ang runway ng Subic Bay International Airport ay nakikitang sapat para sa surface attack aircraft na maaaring gamitin hindi lamang sa mga humanitarian at disaster response missions, kundi lalo na sa mga critical maritime operations. Bagaman ang paunang bidding para sa mga proyekto ay tinatayang nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang $2.5 milyong, sinasabi ng mga opisyal na ito ay panimula pa lamang ng mas malawak na plano para sa full military conversion ng lugar. Ang mga inisyatibang ito ay malinaw na tugon sa lumalalim na tensyon sa South China Sea. Sa gitna ng pag-usbong ng artificial islands at military outposts ng China sa mga bahaging saklaw ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ipinapakita ng pamahalaan ang determinasyong magtatag ng sariling mga pasilidad na kayang sumabay sa bilis at saklaw ng mga dayuhang puwersa. Sa isang panayam, sinabi ni Defense Secretary Ilberto Teodoro Jr., kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Hindi sapat ang salita, kailangan ng aksyon, at ito ang aksyon natin. Sa kabuuan, ang Subic ay muling nagiging sentro ng estratehikong atensyon, hindi lamang bilang isang makasaysayang base militar, kundi bilang simbolo ng bagong yugto ng pambansang depensa ng Pilipinas. Habang patuloy ang pagbabago ng kalakaran sa Indo-Pacific region, nananatiling malinaw ang mensahe ng Pilipinas. Handa tayong ipaglaban ang ating karapatan at mayroon tayong konkretong hakbang upang gawin ito. Sa isang rehiyon na pinakamasalimuot ang tensyon sa buong mundo, isang tahimik na kilos mula sa Estados Unidos ang nagbigay ng malakas at matalim na pahayag. Sa kalagitnaan ng buwan, dumaong at lumayag ang USS Russell, isang US Navy destroyer. Sa bahagi ng karagatang inaangkin halos buo ng China sa ilalim ng tinatawag nitong 9-dash line. Ngunit hindi ito isang misyon ng missile o barkong pandigma na may bitbit na agresibong armas. Sa halip, ang presensya lamang ng barko ang naging sandata. Isang presensya na sinadyang ipakita upang hamunin ang ilegal na pag-aangkin ng China sa mga internasyonal na tubig. Ang ganitong uri ng operasyon ay tinatawag na Freedom of Navigation Operation o FONOP. Sa kabila ng katahimikan ng barko, ang mensahe nito ay sumisigaw. Hindi kinikilala ng Estados Unidos ang mga hindi lehitimong maritime claims ng China. Ang internasyonal tribunal ay ilang ulit nang nagpasyang walang legal na batayan ang 9-dash line, ngunit patuloy pa ring binabaliwala ito ng Beijing sa pamamagitan ng militarisasyon ng mga bahura at isla sa rehiyon. Ayon kay Rear Admiral John Edwards ng US Pacific Fleet, walang kailangang sabihin, ang barko namin
ay hindi humingi ng permiso. Ang mismong paglalayag ay pahayag ng posisyon na ang mga dagat na ito ay internasyonal at hindi ari-arian ng isang bansa lamang. Sa pagdaan ng USS Russell malapit sa Spratly Islands, hindi ito hinarang ng Chinese Navy. Bagamat naglabas ng protesta ang kanilang Ministry of Foreign Affairs, wala namang aktibong intersepsyon o agresibong tugon na isinagawa. Para sa mga eksperto, ito ay patunay ng tinatawag nilang strategic restraint. Ang dalawang superpower ay nagkikiskisa ng interes, ngunit maingat sa bawat galaw, isang malawakang laro ng chess kung saan bawat hakbang ay may kasamang kalkulasyon ng kapayapaan at potensyal na digmaan. Mahalagang tandaan na ang presensyang militar ng Estados Unidos sa Indo-Pacific ay hindi umiikot sa isang barko lamang. Sa katunayan, ito ay bahagi ng malawak na deployment ng mga puwersa sa rehiyon, kabilang ang USS Ronald Reagan at USS Theodore Roosevelt, pati na rin ang mga submarino, amphibious assault ships at supply vessels. Ayon sa isang high-ranking officer na nakatalaga sa Guam, "We are everywhere, but we don't shout, we let the steel speak." Kasabay ng mga barko sa dagat ay ang pagbabantay mula sa himpapawid. Ang P-8 Poseidon, isang surveillance aircraft na hango sa airframe ng Boeing 737, ay regular na lumilipad mula sa Cadena Air Base sa Okinawa at Clark Air Base sa Pilipinas. Ang mga eroplanong ito ay may kakayahang magtagal ng maraming oras sa ere habang sinusuyod ang dagat gamit ang high-resolution imaging, synthetic aperture radar at acoustic sensors para sa deteksyon ng submarino. Higit pa sa pagbabantay, ang P-8 ay may kakayahang magpadala ng sonobuoys at torpedo kung kinakailangan. Bagamat sa mga operasyong tulad ng isinagawa ng USS Russell, ang lakas nito ay nakasalalay sa mata, hindi sa bala. Ang larawang nakukuha ng Poseidon mula sa taas ay hindi nakathang isip. Nakikita rito ang mga runway sa ibabaw ng mga dating bahura, mga hardened hangars, radar arrays, at missile launch systems, ebidensya ng patuloy na militarisasyon ng China sa mga lugar na ayon sa international law ay hindi kanila. Sa bawat imahe, lumilinaw ang hangarin. Kontrolin ang daan-daang kilometro ng mga dagat na ginagamit sa higit 1/4 ng global trade at posibleng mayaman sa reserbang langis at gas sa ilalim ng dagat. Habang tumataas ang tensyon, tumitibay din ang posisyon ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang deployment ng mga barko at surveillance aircraft ay bahagi ng mas malawak na strategic posture, hindi lamang laban sa China, kundi bilang mensahe sa mga kaalyado, Pilipinas, Vietnam, Taiwan, Japan na hindi sila nag-iisa. Sa panayam kay Profesor Eliseo Romero, isang eksperto sa Southeast Asian security, sinabi niyang, ang bawat pagdaan ng barko ay hindi lang laban sa China. Isa rin itong paniniguro sa mga kaalyado. Andito kami at hindi kami uurong. Sa kabila nito, hindi maikakaila ang panganib ng miscalculation. Ayon sa ilang eksperto, ang ganitong mga operasyon ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang insidente kung may maling kilos mula sa kabilang panig. Ngunit para sa US Navy, ang higit na panganib ay ang katahimikan at kawalang aksyon. Kung hayaan nating kontrolin nila ang daan, magtatagal iyon bilang bagong normal, ani Admiral Edwards. Sa likod ng katahimikan ng USS Russell ay isang malawak na mensahe sa diplomatikong larangan. Ang mga patakaran ng international law ay hindi pwedeng baliwalain. Ang Freedom of Navigation Operation ay hindi lang pisikal na paglalayag, kundi isang pahayag ng prinsipyo na ang mga karagatan ng mundo ay dapat manatiling bukas sa lahat ng bansa at walang sinuman, gaano mang kalaki, ang maaaring magdikta ng sarili nitong mga batas sa pandaigdigang espasyo. Habang tumitingala ang mga mata ng mundo sa South China Sea, nananatili ang tanong, ang mga operasyong ito ba ay nagtataguyod ng kapayapaan o dahan-dahang humahatap sa atin sa gilid ng mas matinding hidwaan? Para sa mga bansang nasa paligid ng karagatan, lalo na sa Pilipinas, ang ganitong tanong ay hindi retorikal. Ito ay usapin ng soberanya, seguridad at kinabukasan. Sa gitna ng katahimikan ng isang destroyer sa dagat,
ang ingay ng geopolitika ay patuloy na umaalingaw-ngaw.